Welcome to another exciting episode of the Gemini Effect. And my name is Mia. And My name is Eric. How are you guys? yan, okay lang kaya sila? Ako medyo okay. Gaano ka okay yan? Sige, kwento mo nga. Anong good news mo? Ang good news ko kasi, nung last week, pumunta kasi yung boyfriend ko dito sa, umuwi yung boyfriend. Yippee! Kasi birthday niya. So, belated happy birthday, Char. Shout out! Yan. Masaya naman kasi nakapagluto. First time ko magluto ulit ng yung spaghetti. Tapos dinistribute namin sa sa kabilang bahay, yung sa compound namin, which is good. Tsaka natuwa yung mga anak ko sa luto. Akala ko hindi ako marunong magluto. Marunong pa din pala ako. Tapos kami, parang nag-beer session kaming dalawa na tas nanood kami ng Godfather, Oh yung boy. third one. Yeah, ayun. Ikaw, anong good news mo, Kambal? Good news ko is nakapagpa-deliver ako ng pizza dito sa bahay twice in a week. Simply because thank you to Foodpanda dahil medyo mura at nalalagyan ko pa ng voucher. So, medyo abot kaya siya ngayon. So, pag wala akong maisip, yun na lang Pizza Hut. And regular size lang naman, hindi naman family size. So, konti-konti lang dito sa bahay. Ilan lang naman kami. So, kukuha ko Ah, nung mga slices ko, yun na yung magiging, I don't know, dinner ko for that day while I'm working. And then, bala na sila doon sa tira. ayun. So speaking of pagkain actually, at kung mapapansin mo, yun nga, nanonood din kami ng no, nanood kami nung Godfather as I've mentioned. Ito yung topic natin ngayon, nostalgia. Anong Okay. connect? Nostalgia. Pero yung nostalgia, hindi movies muna. Kasi, Oo. ang sarap naman kasi pakinggan, balik-balikan yung mga old movies. Pero this time, we're focusing more on food. Now, when it comes to food, yung childhood food natin, it often, hold a special place in our hearts. So, anong tingin mo kung bakit memorable tong dishes na to? Yung mga pagkain natin dati? Ito yung nag-mold sa kabataan natin. So ito yung parang naging staple nung childhood natin eh. So whenever we're hungry, ito yung hinihingi natin. So I guess yun yung main reason dun. And also nakaka-miss Oo. because sa tagal na hindi mo nakikita yan, syempre sabi nga nila, absence makes the heart grow fonder. So Oo. Tapos that yung smell, yung taste, yung yes. texture, parang mapapapikit ka na. Ang OA, no? Mapapapikit ka pa. Pero yun yung nafe-feel ko kasi nung back in nung mga weeks ago, pumunta kami yung isa sa mga relatives namin sa remote area sa interior. Kumain kami nung um, parang puto balanghoy, parang puto siya, balanghoy na puto kasaba. Okay, Ko na okay. siya hindi ko na siya nakikita masyado dito sa amin na parang siya, para siyang Pokemon. Pag nakikita ko siya, parang tuwang-tuwa ako. Pinicturean ko ng pinicturean. Mga ganon. So, Okay. the texture itself, it takes you back to the memory lane wherein bata pa kayo, mga uhugin pa kayo. Oo, yung mga bata pa. So, and speaking of the batang uhugin pa kayo, there's this one, pumunta kasi kami nung sa grocery ng boyfriend ko, 'di ba? Nag-grocery kami, usap-usap, usap-usap. And we came across and we happened to pass by sa yung isang aisle ng lahat ng mga parang pagkaing pambata or anything na pambata. At guess what? Ano? Ay, puta. Hindi ako nakatingin sa Zoom. Mic. Etong mikmik. Ayun. Hindi So, talaga ako naka-experience ng mic na yun na nakikita-kita ko lang yun eh. Pero I was growing up na by that time. Siguro malapit nang graduate ng elementary, di na trip yung mga ganyan-ganyan. But yeah, tagal din yan, no? hindi, hindi,
Ayun sa amin kasi dati dito sa Visayas hindi kumpleto yung childhood mo kung hindi 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 ka na nabibiktima ng mikmik kasi every yung tawag nito sa sa Tagalog yung every sip mo nung powder nito na nabubulunan ka tapos nung pumapasok dito ubo ka ng ubo sa yun yung isa sa mga in all fairness, Mikmik has maintained their quality of the taste and the texture itself. So, pag ang mga bata, ang generation ngayon, if they want to try this one, they can do so. It's still available on, nag-endorse. It's still available in supermarkets, ganyan. Sa mga po na nagtataka, yan. Sa manufacturers ng Mikmik yan. Baka lang naman gusto nyo ng endorser. Yan po si Mia. Lifetime supply. Oo. So ayun, sa iyo Kambal, ano yung what is the most memorable childhood food? Alam natin nga marami tayong listahan ng food at isa-isahin natin kung may time pa tayo. So sa iyo, ano yung pinaka-memorable mo? Pinaka-memorable sa'yo, probably because para lang din siyang Pokemon. It's like, ngayon hindi ko na siya because pretty sure hindi na sila nagpo-produce ng ganun. But probably, nung time na hook ako sa kanya, parang pawala na. And Mm. I'm talking about chocolate, Magnolia Oh, chocolate. Pero yung nasa iba. bote, yung nasa Oo. bote, hindi yung tetra, yung merong yung may naglalako pa every morning. Ganun yung Oo. ganun yung siste nun. May naglalako may naglalako doon every morning. So yun yung inabangan ko kada umaga hanggang sa tumigil na yung naglalako nun. Pero ang sarap, iba yung I guess parehas lang sila ng lasa pero iba siguro yung manggagaling sa bote kumpara sa tetra Parang parang beer lang yan. Iba ang lasa sa bote kaysa sa baso. Pero when we talk about chocolate, pa rin yung nandun pa rin, nagre-ring pa rin yung slogan ng commercial na that's why it's called chocolate. That's why Mm. it's called chocolate. Ganyan. Oy, wait, Wala. hindi ko na naalala yun Oh, see? Pero wait, mukhang nag-rings a bell. Wait. It rings a bell. Mm. Good. At saka iba yung lasa ng chocolate kasi may counterpart naman tayo ngayon at our sa present day natin pero it's really different when it comes to when it comes to nga yung logo nung chocolate na yun? Bata ba yung logo nun? Ah, Diba? I think it was a simple logo. Wala yatang bata yun. It Ano? evolved, pero ang tumatak talaga sa akin yung simpleng packaging niya. Siyempre, yung simpleng bote na yun. Oo, ayun yun mga simpleng bote lang talaga na So, aside from that, speaking of nawala na sa industriya, I don't know if you can remember the old lasa ng yung old na lasa ng tawag nito, ng chippy. Iba Masyado yung lasa, maalat sa chippy ngayon. sobrang maalat at sobrang thick yung Mm. oo. Kasi back in the day, ang addict kasi ng chippy dito sa amin, yung mama ko. Tapos, iba yung logo 'di ba ng chippy dati, parang parang twist-twist na logo pa, pula Mm. something. Now, there is a story kasi mahilig akong bumili ng chippy parang every week kumakain ako ng chippy, ganyan ganyan. Until nung 13 years old ako, 13 going 14, nagbakasyon ako sa Manila. Tapos Mm. naglipat kami, yung tita ko kasi naglipat ng bahay from Bayanan, Muntinlupa, going to Binyan, Laguna. Oh. Tapos sa isang subdivision, sabi ko sa pinsan ko, uy, punta tayo no, may tindahan no, bili tayong chippy. So bumili kami ng chippy. Nung bumili kami, tiningnan ko yung packaging, sabi ko, ew,
ba't iba? Sabi kong gano'n. Yung gano'n talaga, ew, ba't iba? Tapos nung nilasahan ko sabi ko, "Ew, hindi naman 'to lasang chippy, ah." Sabi kong gano'n. Sabi ko, "Baka iba yung chippy dito sa Manila kumpara dun sa ano, sa Bohol." Sabi kong gano'n. Kaya pala nag-iba pala talaga sila ng ano, nag-iba pala talaga sila ng man yung ano, hindi ko alam kung Jack and Jill nag-resign. pa rin kasi sila ever since eh, 'di ba? Jack and Jill pa rin sila pero iba na talaga yung texture, iba yung lasa at saka parang over the course of time, parang dumami ang flavors ng chippy na wherein yung standard chippy at standard classic chippy na naalala ko hanggang ngayon ha, kahit Mm. nawala na siya, ilang ilang taon na nakalipas, tandang-tanda ko pa rin yung lasa, pero hindi ko na siya mahanap, mga gano'n. Yun, mga ano yun, 13 or 14 years old ako nun. So most probably they changed taste back in 1994, 1995, gano'n. 1993, 1994, gano'n. Oo. Yeah. Ako Gulat ka, no? ako hindi ako palakain ng chippy, pero kadalasan na chicha na kinakain ko was alin ba? Number one, ay pareha silang ano, corn flavors. Ah, Tommy saka ano, yung golden sweet corn. ayun, yung golden sweet corn, no? Ang sarap Oo. nun. Elementary ako nun. Alam mo, Ayoko. iba-iba nga ano, iba-iba nga variations yung ano, yung lumabas. Alam ko kasi ngayon up to na meron pa ring ano, golden sweet corn yung ano, yung nasa blue na ano, na packaging. Mm. Iba yung ano, yung may packaging na mukha talaga siyang mais. Mm. Ano kasi yun, yung pahaba na ano packaging Pahaba. dati. Tapos pa iba-iba pa nga Yes. sila. Nung una Oo, yung sweet tapos corn siya, tapos naging oo, golden sweet corn. Tapos meron pa nga Japanese sweet corn eh. So iba-iba yung gumagawa nung chichi na mga yun. So nung sumikat lang talaga yung sweet corn na yun, dami na rin labasang similar na flavors, sweet corn pa rin pero iba yung lasa niya. Iba yung lasa nung nakikita natin sa supermarket. oo, Um I don't know. It's it brings you back to that ano, to that time. yun. At saka eto pa, Mm. hindi ko alam kung ano, eh, kasi ako ano, lumaki, nag-aral ako sa public school nung elementary ako. Mm. Tapos laging may caravan yun. Oh yeah, caravans. Yung caravan, alam mo na kung saan ang patutungo ko. Ano no, may darating na mascot, tapos magpapa-games. Oo, at saka magdi-distribute at the end of the activity, Yes, magdi-distribute yes, yun. drinks. Pila-pila kayo. Lahat kayo may Oo, ano, may pila-pila. goodies. Oo. So, isa dun, dalawa silang nawala eh. Mm. Dalawa silang nawala ang ano, na-phase out yung taste at saka yung mismong brand. Pero eto yung isa, may commercial to ng dalawang na bata. Nestle Twin. Hindi ako pa pala inom ng gatas. So hindi talaga umiinom ng gatas, pero sige, go ahead. Sino ang endorsers ng Nestle Twin? Mga Gutierrez Twins, yun, ang cute pa nila kasi ang ano, chubby pa nila. Tapos ang ano nila eh, slogan is kakambal sa paglaki. It's a soy Alam mo yung jingle. ha? Alam mo yung kinakanta nilang jingle doon. Hindi hindi ko na maano, hindi ko Palaki ng palaki ng palaki. Ano yung palaki ng palaki na yun? kaya tag hindi umepekto yung palaki ng palaki sa akin nung bata pa ako. Ngayon lang ako lumaki ng lumaki. Kakambal sa paglaki. I wonder kung Ano, anong kaya lalaki sa akin pag ininom kayo. Anyway! Ah, ano kasi siya, soya. so, yeah. Kung ano eh, iba yung lasa talaga niya kasi soya milk siya Soya compared sa milk. ibang Yeah. normal na milk, 'di ba? Kasi kung ang smell itself parang gumagano, hindi hindi masarap yung lasa. Pero pag iinumin mo, masarap siya. May ano siya, may tinge of saltiness kasi gawa ng soya. Tapos parang may funny, memorable na nice nga na taste, gano'n yung pagkakaano. Pero sad to say, ano 'yan, eh, yearly ang caravan ng mga 'yan, eh.
May film Yearly. showing ba? Wala. More Kami of ano, meron. Pero hindi Nestle Twin. Alam ko kasi in-advertise din nila sa TV yung mga caravans na ginagawa nila eh. Pero it's not just with Nestle Twin. Alam ko marami ring ano eh, ibang products yun. Depende lang sa caravan na gagawa. Sa amin kasi ako nung elementary, fortunately, private school. So, yung mm, mga caravan namin, may ano pa, may kasama pang mga film showing yan. And then, yung mga products is from Nestle, ano naman, breakfast cereal, yung mga maliliit na boxes. So bago ah, yung ano, bago natin nalaman sila Coco Crunch, kami nabibigyan na ng Coco Crunch. Wala pang commercial si Coco Crunch noon. hmm, wala Pinapakita kami. lang siya sa ano, Uncle Bob's Lucky Seven Club. So parang ang tsotsal namin dun dahil yun yung mga pinagbibigay sa amin. Kami, ano kasi, yung sa, ano yung tawag yan, sa bata, nung bata pa kami, no, elementary, public school din kasi kami. Ano yung, kung ano talaga yung hitik na hitik nung sa elementary, yun yung, sa public school, yun yung binibigay sa amin. Aware ako sa Bob's Lucky Seven Club, pero, ayun, Batang Batibot kami at saka ako personally Batang Batibot at Sesame Street kasi ako. Pero anyway, so aside from that, may ano din, yung Sustagen. Alam mo ba na iba yung lasa ng Sustagen ngayon? May susta dyan pa ba? Meron, pero parang ano na, pang matanda. Susta dyan prime yata yan or premium eh. Oh, yung pang Sustagen Premium. oh, hindi rin tayo nalubayan. Yun pa rin, pang edad pa rin natin. Oh, parang ano, it's there to haunt us forever. Yeah. Ikaw ba na naging member ng Sustagen? Susi Jenna and Friends, pang Oo, ganun. I think, ang pangalan yata nun is Sustagen Nutri Club 23. Ah, Naalala ko hindi pa yung ko. kasi nakakuha ko ng newsletter nun. Hindi ko alam kung paano ako nakakuha ng na newsletter nun kasi alam ko hindi ko naman sinali sarili ko dun kahit sa Airmat ko hindi ko naman sinabi isali ako sa ganyan. Pero nakakuha ko ng ng newsletter every time. So, yay, hindi ko alam kung para saan pero it's a good thing may newsletter ako lagi na re-receive and it's very colorful. So, pambatang-pambata ang peg. Oo. Yung ano kasi, yung usually sa ano, nakikita naman kasi namin yun yung sa mga caravan na yan. Pero iba talaga yung lasa nung sa caravan compared sa actual na nakikita mo sa ano, sa supermarket. Or yung Kaso lang, tinitimpla mo no? oo. Eto kasi yung nakakatawa dun sa ano, Sustagen nung ano, yung si Susie and Jeno. Lagi namin usually na elementary kami, lagi namin ina-anticipate na nandun si Susie at saka si Jeno. Kaso lang, ano public school lang po kami. Kaya hanggang sa ano, timpla-timpla na lang, distribute na lang. Kaya, Ako nabasa pero ko na yung hindi yata. at saka dahil sa commercial nila, pinipilit ko yung nanay ko, yung mama ko na pumili ng ano, nung malaking Sustagen. Pero hindi ko tinitimpla. Pinapapak ko. Lahat naman tayo pinapapak yun eh. I mean, nag-Ovaltine ka, di ba? Oo, Ovaltine din ako. Diyos. Oh, hindi ko iniinom yun. Ito pa yung ano, yung Ovaltine ngayon, ibang-iba talaga yung I lasa. haven't tasted it. Alam, nalasahan ko lang na Ovaltine is yung cookies. Ay, yung cookies nila. Kasi yung ano, ewan ko, ang dami, ewan ko kung anong meron sa, ano, sa pamilya namin. Lahat ng drinks yata. Lektoryada kayo eh. Ano ba kayo nagsasample ng ng mga inumin, nagte-taste test? Tapos, and to think ako pa yung pinakaunang apo sa side ng mom ko. Dito kami nakatira for most of my childhood. Tapos, parang ang daming binili. Meron pa yan, yung sa Ovaltine. Mm. Kaya, after they stopped manufacturing the exact, the same taste, yung from the old recipe ng Ovaltine, I stopped. Parang I decided to, hey, ayoko na. Kasi ang pangit na ng lasa ng ano. Hindi na ang pangit. It's more of, kakaiba na yung, for me kakaiba na yung lasa. And it's not the same as what I had when I was young. Kasi, parang, wala.
it's slowly taking away the memory of my childhood if I will buy the product Mm. ng Ovaltine na hindi na the same yung lasa as before. Ang arte ng dila. Speaking of yung mga old taste and new taste, natikman mo ba yung yung Wamos nung bumalik siya like a few years ago? Ano ba yun? Part siya ng combo swamos ba? Iba yun, combos, social naman, combos. Combos talaga. Hindi, yung Wamos, pa, bago nagkaroon ng mga fudgy cake at fudgy bar, ano, Oo. Mm. iba yung lasa. Yun, iba talaga yung lasa niya. And, pero natikman mo ba yun nung bata ka? Bago ako Ano, magdaldal. high school ako nung tinikman ko yun. O yun, meron pala. Oo, high school pa yun nung tinikman. Eh, eto yun So magkaiba talaga siya ng ng recipe. And ang alam ko talaga is ang original Wamos, walang cream filling. I mean, hindi vanilla yung cream filling niya. Chocolate Mm. talaga. Kaya nagtaka ako nung ni-revive nila at dinala sa mga 7-Eleven, may Mm. may may vanilla cream. Sabi, wala namang ganun. Then nagsabi sa akin, may nag-correct sa akin na meron daw. Ay, taka ako. Pero yeah, yun yung um, naalala ko, ang gumawa pa niya is Big Bob's Cakes. And may Ah. tagline sila na, it's a piece of cake. Yan. So, aside from Wamos, may Fat Fingers, may Zingies, Yun. yung Ayun. yung mga cake na yun. So, yeah, tsaga na lang tayo sa Fudgy Bar at saka sa Watatops. So, gusto ko ng Watatops Hindi lang Oh, ako bumili pwede masyado. nga yung sa Lemon Squares O Parang yan. ano. At saka yung sa Mond na mga mini cakes. I guess kaya mas nagugustuhan natin yung mga previews is probably aside from the recipe and how it tasted, also yung mystique nung product. Mm. Yung packaging nila, especially still pertaining to Wamos, para siyang galing States. Nasa Mm. box siya. I think meron pa rin meron sa mga cakes ngayon may mga ganyang patikada na. Pero when you see the brand like Lemon Square or what, alam mo local So, Oo. and then the name of the brand which is Big Bob's Cakes, parang kala mo imported brand talaga. And hindi rin naman masyado nag-commercial. So, talagang may pagka-mysterious din. Kala mo imported, yung pala local ang putik. At saka parang pag nakikita mo kasi, yung kasi, when we parang when we eat those yung mga ganong mga childhood treats natin back then, yung mga ibang nag-exist pa rin na with the same taste, same color, same texture, hindi binago ng manufacturer. Parang kasi, para siyang safe space natin Mm. as adults na parang sana naging bata ulit ako kasi sa Mm. pinagdadaanan natin ngayon, parang adulting is so hard. You have to pay the bills, you have to tend your children, toxic yung relationship natin. Hindi toxic yun sa akin. Parang, alam mo yung, parang, ang dami dito, meeting deadlines, blah, 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 blah. But by the time na, yung kakain tayo ng mga yung pagkain natin ng mga kabataan natin, parang It feels we can sit home. back. Yeah, it feels home. Tapos we can sit back, relax, at saka parang Feels parang so napapangiti carefree ka and lang. stuff. Ayun, napapangiti ka ng pusa. Yun yung nakita nung yung sa puto, yung tawag kasi namin doon is puto Mm. balanghoy ng sinabi ko sa'yo. Nung nakain ko yun, as in, ang ngiti ko abot dito, yung mga tsuhitsahin ko, tawang-tawa sa akin. Sabi niya, talaga hindi pala nagma-manufacture, hindi na ba gumagawa ng ganito? Sabi ko, parang na yan, parang rare na talaga na kung may nakikita kami sa plaza, kasi minsan may mga pagkain doon sa plaza na mga merienda treats, something something. Mm. Pag may dyan, bili ako agad kasi 5 piso lang naman yun tapos malaki. Tapos Ah, sabi niya, tapos may latik sa top. Sabi ko, uy, bili. Tapos pagkabili, picture parang parang sabi ko, ang weird ko as someone na who's above 40, at 40s, parang
'pag nakikita ako ng mga ibang bata or mga hindi kaedaran natin, parang sabi ko, "Oh, weird. Bakit parang" parang gano'n. At same with mikmik na nung kumuha kami ng mikmik parang tiningnan kami nung ano, nung nung ano, yung formalizer sabi nung parang anong trip nung dalawang 'to? Parang ano yan, parang 'pag bumibili ka lang ng flat tops, eh, 'no, hanggang ngayon. Oo. Ano ka, flat tops or curly tops? Ha! 'Pag gusto ko 'pag ano, 'pag feeling ko pangmasa ako, flat tops. Pero 'pag feeling ko medyo may pagka-finesse, elegante and all, hindi ko alam Oh, kung yeah. bakit yun ang naisip ko. Pero yun yung ano, yun yung curly tops. Parang tipong gusto mo mag-ano, mag-engage lang in sitting back. Parang it's more appropriate na mag-curly tops ka. Yung bulol. Flat tops pwede mo kainin habang naglalakad ka sa bahay. Oo. Yung ano, eto yung ano, eh, speaking of flat tops, curly tops kasi since na-open up natin yung topic na yun, parang everytime na bumibili yung mama ko nung dati, nung bata-bata pa ako, elementary or kindergarten yata. Well, anyway, basta gano'n, na everytime na ano, makikita ko yung packaging na sobrang neat, naka-ano, Mm. nakakarton, parang sabi ko, "Ooh, luxury." Parang gano'n. Yeah. Yung mga tipong 'pag wala kang pera at ano, gusto mo manligaw, yan ang pwede mong ibigay, pasado na, eh. Ano, parang ano, cheap makeshift version of ano, Ferrero. Oo, yan. Kasi Pero ang mahal ng masarap. Ferrero. Yun ang maganda dun, masarap. Wala lang ang cocoa butter para maging imported yung lasa. Oo, parang ano siya, eh, ang ano kasi nung sa curly tops din kasi, yung dun ako na ano, nahihiwagaan daw is the word. Yung ano, yung ano, yung papel. Tapos yung ang curly talaga na top, ngayon kasi Ayan. na-flat kasi dahil sa package, 'di ba? Pero curly talaga yung top nun. Maintained siya, eh, 'di ba? Oo, parang may ano, may prestige and elegance that Yes. comes with the Eh, 'pag bumili ka ng platos minsan pipi pa. oo, ngayon flat, eh, Flat parang na ano flat ka talaga, eh. Flat na nga, fina-flat pa, oh, 'di ba? may ano ka, may na-remember ka na isang commercial dati na ano, yung gamit nila na kanta, sinample nila kanta na, "I'm too sexy for" gano'n. Oh my Pero God. Benson's Eclair. Benson Sinclair, a bite sexier. At kailangan ko panoorin yan lagi-lagi dahil back then, crush ko pa si G Tonji. As in, ang dahil dun sa kantang yan na ano, yung ano, yung jingle ng Benson's Eclair. Pinupuntahan ko pinapabili ko talaga yung mama ko, inuutusan Bago ko, pa "Uy, nagka-commercial yan, gusto ko talaga yung Bensons, masarap talaga siya, eh. Pero nung nag-ano na commercial, ay tapos si ano, G Tonji pa, wow! ay, eto pa yung ano, yung isang commercial na hanggang ano, sa mga drinks naman, yung isa sa mga ano, sa mga Mm. iniinom ko dati, yung Sunny Orange, I love you, lemon grapes Hindi and nag-stick sto sa akin yung ano, eh, yung jingle, eh. Pero nakukuwento-kuwento nga sa akin na may jingle yan Sunny Orange, di mo alam? Ano, sige ulitin mo nga kung ano yun. gano'n. Sunny Orange, I love you, lemon grapes and strawberry. Ay, ayun na. Pumasok na sa isipan ko, putang ina. Lalagay ko na itong podcast natin, lalagyan ko na expletives para ano, para para safe na safe, walang ano makakarinig na bata. Anyway, yeah, Sunny Orange. Pero Diyos ko, kailangan naman tama yung timpla mo. Mas okay pa na bumili ka ng 8 o'clock. Oo, 8 o'clock. May isang commercial yung 8 o'clock, parang nakakatawa kasi. Parang may isang commercial ng 8 o'clock na yun yung isa sa mga reasons bakit gusto kong uminom ng 8 o'clock sa umaga. Kasi parang ano, basta may isang commercial din sila na ano, parang gising ang babae, nagbisikleta, tapos yung sunrise, yung ano, yung sunlight parang dumapo sa ano, basta may mga ganong commercial sila na parang sabi ko, parang ang stateside nun. Ganun, stateside feels pero 8 o'clock. Tagal na namin binibili 8 o'clock, wala pang commercial, eh. Laging Tang yung nakikita ko, eh.
Ewan ko kasi Ah, mas mura nga yata yung 8 o'clock that time. I don't know na oh. ngayon kung may 8 o'clock pa, baka meron. Ewan ko, tingnan natin sa supermarkets. Pero Meron, kung pretty actually sure hindi meron. na siya from Sugarland. Or I don't know. Baka sa iba na siguro yung nagmamanufacture. Actually, meron ng 8 o'clock kasi parang for the longest time, it was like phased out from the supermarket. Kasi hanap ako ng hanap kasi pinapapak ko din yun. As in, membro ako ng papak. Ay, yan Pero, ang yan ang sinasaway ako pag pag pinapapak ko yung 8 o'clock kasi sasabihin, maubutas uy, yung tiyan mo kasi acidic yan, ganyan. oh, Okay. matigas sa ulo ko din eh. Pero for the longest time, it was phased out. Like, wala talaga na parang, alam mo yung parang nalulungkot ako every time na nag-grocery ako nun. So, ay, wala nang 8 o'clock, ganyan. Pero, surprisingly, dumating siya. Dumating siya sa buhay natin ulit. Pero, iba na talaga yung it's not the same as the 8 o'clock we once had when we were kids, Mm. but it's under Minute Maid na. There. Oh. So, parang collaboration with Minute Maid. So, hindi na Sugarland. Oh, hindi na siya Sugarland. Tapos parang iba yung lasa na. May tinge of Minute Maid-ish. Pero Mm. hindi na siya the usual Sugarland taste. Oh, Sugarland, iba yung lasa nun. Talagang asim kung asim eh. Yung Oo. orange nun eh. Speaking of Sugarland, yung ginawa pa nila is yung, ano to? Jelly Ace. Oo, Jelly Ace ko nga Pero pala. pa Hindi rin ko ba ngayon eh, di ba? ganun, ganun. Umaalog-alog. Reminds you of Di ba, something. Oh di no, ba reminds version me of yung something. talog-talog na dapat pag nila, pag i-air natin tong podcast na 'to, puwedeng mabigyan natin ng ng sample kung ano yung umaalog-alog na. Ako, bata pa ako nun, nakikita ko yung alog-alog na commercial na yun, pero hanggang doon lang yun. Hanggang alog-alog lang yun. Mga nalalason yung mga isip natin eh. Iba na talaga 'pag 'no, matanda na 'no, Of parang course. edad na. Kasi parang lahat ng mga innocent words natin dati nabibigyan ng nabibigyang kulay at hindi talaga yung basta-bastang kulay, red. Of course. Tapos may na-mention ka sa'kin, may Hmm. na-mention sa list mo, isa sa mga which is by the way, existing pa rin sa amin pero every Sunday na lang, Hmm? is yung bibingka. Ito, iibahin ko kasi may bibingka pa talaga. I mean, yung, alam mo na, yung staples sa every Christmas. What I'm referring to is yung binibenta na 2 piso ng mga bata na nakalagay sa Hmm, sa square na hindi ko pwedeng sabihin bilao, pero parang gano'n. Pero ang benta nila doon is bibingka nga daw. Pero ang totoo, it's rice cake na may brown sugar ah, sa iba pala ibabaw, yung bibingka melted sa na brown inyo. sugar sa ibabaw, yun. Yun yung bibingka na sinasabi ko. Yun yung ang nagbebenta talaga nun is mga bata, naglalako lang yun, dadaan-daan sa mga bahay. And then, yun, titinda, mga 2 piso, isa, ganyan. Rice cake lang talaga yun na may sa ibabaw. Melted na sa siguro yun. Melted na brown sugar. Ewan ko kung na-try mo yun sa Bohol. Na? Iba kasi yung sa amin dito, kasi yung bibingka na kinalakihan ko is ginagawa talaga sa pugon. Mm. Tapos naka-cover siya sa yung sa banana leaf. Nakapatong sa banana leaf, parang siya, parang para siyang cupcake na hindi cupcake, pero bibingka pa talaga siya. At saka parang yung bibingka kasi namin gawa nung kapitbahay namin sa ancestral home sa father side ko. So every time na bumibili kami, so every time na alam namin na nagluluto sila kasi naaamoy namin yung bibingka smell. So, uy, bibingka na. Mm. Ganyan. At siya gusto ko yung parang carcinogenic type na parang sunog lang. May uling-uling pa no? Pero iba yung lasa nun, syempre. The uling is the best. Yeah, di ba alam magpapasko na sa simbang gabi, bili-bili ka lang. Sa amin, sa may kanto, meron nang magtitinda yun eh. Ayun. Alam mo, sobrang kung mapapansin mo Kambala, ang dami talagang siya dun. We cannot list a lot those it cannot fit
sa whole show natin yung mga list of childhood food na nakagawian natin, but definitely every time na pero every time na naririnig natin yung mga pangalan ng mga food, ng brand na nakakain natin, yung taste itself, it really brings the memories all back together. At saka parang it's really nice na habang kumakain ka ng childhood food mo, nandun yung mga anak mo na Mm. sinasabi, ganito, nung bata pa kami. Parang nagsistitch na yung lahat ng mga nilalaro natin, kung saan tayo naggagala, kung saang batis, saang ganyan. Kasi ako probinsya talaga ako. So Mm. the batis, the bukirin and the isla are really predominant in my stories. Pero mga ganun. And tsaka yeah, there are list of things that um we have prepared for you guys. However, the time doesn't really, accommodate all of the list. But if you want us to have a part two of, the discussion, we'll be more than happy to do that. So, Kambal, what would be your parang ang tawag nito, masasabi mo in terms of with this discussion, kasi parang masaya yung discussion na to. Parang it brings us to the very core of our, Mm. of kung ano tayo ngayon, yung childhood talaga natin at saka yung mga pagkain na, alam mo yun? I guess why we're reminiscing is because it brings us back to the time of innocence. And during the time of innocence, everything is right. Everything is perfect. We don't have to think about any issues, any problems, and all. We just are there to relax and enjoy life. That's what Yeah. those foods are giving us. And even though some of them have evolved, have changed their tastes and all, it's really no difference to what we have experienced before. Same goes Mm. with the generations that are coming in. Um, Perhaps they would be at home to these things, the same thing that we are at home to what we had before. That's true. So the best, I guess, ang takeaway ko lang dito is just happy thoughts. Ayun. Food, our childhood food in our time is our these are our safety blankets that Mhm. we come to every time now we feel down, we feel lonely. And of course, as like you said, the generations sa mga anak natin, they have their own childhood food then, which they can tell stories to their kids, which will be our grandkids in the future. So I guess that would, yeah, this is a very fantastic, very insightful discussion that we have, and Mhm. I hope that we can do this, the part two, hopefully, kung meron mang Kung meron, mag-suggest. sabihan nyo lang kami. Yes. So, if you can close it up, Kambal. Yeah. So, whatever you're enjoying now, kung ano man kinakain nyo ngayon, hari nawa nagbigay pa kami ng dagdag na kasiyahan by reminiscing all of these foods. And sabi nga ni Mia, kung meron kayong gustong isuggest, let us know lang sa mga comments. So, hopefully, we'll see you on the next episode then. All right. See ya. Bye!